Good evening po mga kuya. Ito po yung topic natin Good for evening tonight. po, Pas. Opo, ay ecclesiology and congregationalism. Well, hindi po tayo mag-aaral ng ecclesiology na na systematics, pero may material po tayo. Makikita po Ay, natin. dali, pasuyo nga na po kanina. Ganda ma-i-relate natin yung ating pong paksa ng doctrine of the church sa kalagayan natin as workers ng SIBAP. So, ito mga discussions po natin. So, bibigay po ako ng mga ilang mga kahulugan as introduction ng ano bang ibig sabihin ng ecclesiology. And then makakakita tayo ng 15 thesis of ecclesiology of SIBAP. Tuloy natin pag-uusapan ay ang congregationalism, which is the form of government that is being practiced sa ating mga SIBAP churches. So, ilan sa mga paliwanag tungkol sa salitang ecclesiology ng mga systematic theologians, no? Kagaya ni Louis Berkhof, sabi niya, ecclesiology is the branch of theology that studies the doctrine of the church, its origin, nature, government, ordinances, and mission in the world. Okay? So nakapokus, no, ayon kay Berkhof, may doktrina kung paano nalilegitimize ng salita ng Diyos ang church at ang existence ng church at yung operations ang ginagawa ng church. May pagkakatulad dito sa sinabi ni Wayne Grudem, ecclesiology is the study of the church. It examines what the church is, its purpose, its marks, its government, baptism, the Lord's Supper, and spiritual gifts. Okay? Recent na definition po ito. And then Miller-Derrickson, according to him, ecclesiology is the theological study of the church, including its nature, mission, government, ordinances, and the relationship to Christ and the kingdom of God. So, kahit may pagkakapareho ang definitions ng ecclesiology according to the systematic theologians, nakikita natin na meron pa rin silang yung specifics na nako-contribute sa pag-unawa natin ng kahulugan ng ecclesiology. Okay? So bakit ba mahalaga itong paksa na ito? Bakit ba tayo mayroong topic within the studies of SIBAP, history and distinctives, na pag-uusapan natin ang ecclesiology and congregationalism. So, knowing the ecclesiology of SIBAP provides a biblical understanding of the church nature, mission, leadership, ordinances, and governance. So, napapansin nyo, carried siya, no? Ng mga definitions sa systematic theologians. No? It equips churches to faithfully follow Christ's design for His church and fulfill His mission according to the scriptures. So, merong mission, pero we do the mission, sabi nga, according to the authority of God, which is the Bible. These lessons help SIBAP local churches remain biblically grounded in their doctrine, leadership, worship, and disciple-making ministries, while preserving their Baptist identity. They, referring to sa lessons, they also encourage churches to grow as spirit-led communities that are united in fulfilling the Great Commission and adopting ministry without compromising biblical principles. So again, ang pangunahing motive o layunin, no, yung kadahilanan bakit tayo mayroong ganitong pag-aaral is gusto natin maingat tayo, no, maging maingat tayo sa pag-apply ng mga sinasabi ng salita ng Diyos sa ating local churches. So yung responsibility to take care of the flock
na hindi tayo nagko-compromise. Hindi natin ano yung tawag mo dito? In a positive manner, we keep the holiness, no? Yung mataas na paggalang natin sa church bilang the body of Christ. No? Nandun yung mataas na paggalang natin. So, iingatan natin na hindi mabahiran, no? ng maling aral o ng practices, no? Ang isang local church. So let's look at the 15 theses of CBAP Ecclesiology. Makikita nyo pa rin po ito sa CBAP Ministry Handbook na PDF file. At interesting kasi ito po ay article na produced ng the late Dr. Luis Pantoja Jr. No? That during his time, he was the senior pastor of Green Hills Christian Fellowship. So tingnan natin yung 15 theses na ito. No? Una, that the church is a New Testament institution. A new body created specifically by Jesus Christ. At naalala natin, this happens to be the conversation, no, between Jesus at yung mga disciples at si Peter. Na tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, no, kung paano siya nakikilala ng mga tao, at ang sinabi ni Jesus, ni Peter rather, you are the Christ, the Son of the living God. At ang tugon ni Apostol Pedro, on this rock I will build my church. At yung rock, bagamat yung Peter, yung name niya has something to do with rock, no? Mas pinagtutuunan niya doon yung kapahayagan ng pananampalataya, no? Yung ipinahayag ni Apostol Pedro, which is yung pagiging Kristo ni Jesus, no? And so going that, Baptists are very particular about the church as a New Testament creation of God. And therefore, our standards for church life are primarily determined, no, by the New Testament. And the question is, bakit ang focus or attention is the New Testament? So, inikilala po natin ang inspiration of the Old Testament, ng both Testaments. However, kasi ang maraming mga practices sa Old Testament na hindi for practical purposes ay pinapasa sa church, sa kadahilan ng si Jesus Christ, no, ay namatay para sa kautusan, at dahil dito tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoong Hesus sa kautusan. Kaya po ang practical matters na dapat nating bigyan pansin ay yung mga sinasabi tungkol sa church, no, na nakabatay po sa New Testament. Okay? Second thesis, the church was a mystery, hidden from ages past, but revealed in the New Testament to Paul and the apostles for universal proclamation. Okay? In other words, the prophets, yung Old Testament prophets and spokesperson of the Old Testament did not know about the church as a specific future body of God's chosen people. So it is, pwede nating masabi, this is the product of kalimutan ko yung term nun eh. Progressive revelation, yes. As a product of progressive revelation. Na kung saan, no, one by one, ipinapakita ng Diyos yung kanyang naisin. Pero, yung understanding ng church sa Old Testament ay hindi pa nabubuo, no, sa isipan ng mga propeta at ng mga tagasunod ng Diyos sa kanilang dispensation. Okay? Na mas naging maliwanag na lang ito doon sa
yung reflection no nila Apostle Paul at ng mga ilang mga ano ng kasamang mga alagad no. So hindi natin sinisingle out si Paul pero dahil marami siyang naisulat tungkol sa dynamics ng early church lalo na sa mga Gentile churches kaya po makita natin yung ano niya yung important lessons na makukuha natin from the Apostle Paul. Third thesis, the church mystery is that Gentiles become members of one body with the Jews. So, ito yung sinasabi na inalis ni sa pamamagitan ng krus ni Kristo, inalis niya yung pader ng pagitan sa pamamagitan ng mga Hudyo at saka mga Gentile. Whereas in the Old Testament, Israel was instructed to be a distinct and separate people of God with a mission to declare and show God's goodness to the other nations of the world. The New Testament church, in contrast, is a body where Jews and Gentiles become one in mission and identity. Again, makikita niyo po itong notes na to dun sa CBAP Ministry Handbook. So may kinukuha lang po ako mga summary statements from it. At dito makikita natin dito yung continuity of God's program of salvation for the world. Okay? For the world. At masasabi natin correct na nagsimula ang redeeming work of God sa Genesis chapter 12 sa pamamagitan ng pagtawag ng ating Panginoon kay Abraham. Kaya si Abraham ay kinikilalang the father of godly faith, 'di ba? Yung pananampalataya sa Diyos. At nabuo nga po sa pamamagitan niya through a miraculous work. Sinilang si Isaac and then si Jacob, tapos nagkaroon na 12 anak si Jacob na lalaki. Of course, pan-13 doon si Dina. So, yung sa 12 tribes ay nabuo sa pamamagitan nila at sila ay naging isang malaking bansang Israel. However, the manifestation of Jesus Christ came only during the time of the New Testament. So makita natin how Jesus is being proclaimed by the apostles para maipamahagi sa buong mundo. So again, in early times, the church remains as a mystery. Okay? Thesis 4, the church is primarily a people called out from the compound Greek word ek and then klesia, yung verb na kaleo, from the general populace in a specific location in order to fulfill God's mission in that same location, yung tinatawag na local church. Yung ek, and then yung klesia coming from the yung verb na kaleo. Kaya ang isang interpreted way of seeing the church is the called out ones, The called out ones. For the most part, the use of the word, before I go on, yung composition ng isang local church ay ganun din. Kunyari sa isang particular location, isang subdivision, napakaraming tao sa subdivision na yon. Pero yung composition ng isang local church na nabubuo ay ang pagtawag ng Diyos mula doon sa isang subdivision na ito at papunta din sa isang kalipunan, isang gathering ng mga tao na tinawag mula dito sa subdivision. So, whether subdivision, barangay, or mas malaki pa pwede po nating masabi yan. At naalala ko last meeting na pag-usapan natin na yung part ng vision ay yung strategic presence ng churches sa lahat ng lungsod at municipalities sa buong Pilipinas. Okay? So in comparison doon sa mga itinatayong iglesia ng Apostol Pablo, di ba? Meron din silang mga local churches or we should say house churches in the different parts of the Greco-Roman world,
Kagaya ng sa Corinth, sa Roma, Ephesus, Galatia, Philippi, at saka Thessalonica. At sa nakikita natin sa mga opening statement ni Apostol Pablo, when we look at the letters to the Paul, sila ay kinikilala bilang mga saints, no? Bilang mga saints. Na ang Greek word ng word na saint has something to do with the word holy. Okay? Yung the word holy. Okay? So, they are set apart by being identified with Jesus Christ. Fifth of the 15 theses, the church includes people everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, no? At yun nga yung relationship, their Lord and ours, no? At ang isang consideration nito, believers in local churches that comprise the universal church. So what makes a person Christian, no, ay hindi ang baptist, no? Tandaan natin. Kung hindi yung relationship ng isang tao, yung tunay na ugnayan ng tao sa Panginoong Jesucristo nung simula na yung taong ito, kagaya natin, ay nagsisi sa kanyang kasalanan at hindi tumigil doon, no? Tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay, no? So sa ikalimang thesis na ito, no, ay ipinapakita sa atin na ang mga mananampalataya mas madali nating intindihin kung sila ay kasama sa ating organization sa SIBAP. Pero dapat magkaroon tayo ng kababaang loob, no? Kababaang loob ang pag-uugali sapagkat mayroong mga hindi lang mga Baptist group, no? Mayroong mga grupo, mga sekta na kung saan ay for lack of a better term, merong self-righteous na attitude, no? Ng paniniwala nila na sila lang yung ligtas. So, palagay ko yun yung isang hinaharap, no? Isang gustong pansinin, no? Ng ikalimang thesis na ito, no? Perhaps as an inclusive reference to all believers in local churches, in all places, within any and all historical periods, the term universal church is, ayun. Sige, Pastor Ramon, sige po. With regards po dito sa thesis 5, yung universal church, para sinasabi ng SIBAP is those who confesses our Lord and Savior Jesus Christ na Lord and Savior nila is member of the universal church. Tama po, tama po. By So, virtue po ng kanyang ano, 'di ba? Kasi we go back dun sa Mark chapter 1. Ang panawagan doon ni John the Baptist, 'di ba? Magsisi ang tao, 'di ba? At magpasakop doon sa kaharian ng Diyos. Sige, baka meron kang gustong pagliwanagin pa. yes po, Pas. So, whatever denomination po sila or sect, basta behind that confession of their faith, Jesus Christ as their Lord and Savior, masasabi po natin, Pas, as a SIBAP na member po sila ng Universal Church. I'm asking this para po malinaw sa akin na yung po yung sinasabi nyo, napakaganda na hindi tayo dapat self-righteous na tayo lang ang ligtas. So that we can say to our members na this is ito po, yung compromise kung ano talaga yung Universal Church. Opo, Yung po, Pas. Yun po yung question ko. Yes. Dadagdagan ko pa, no, Pastor Ramon at mga kuya, na ang pinakatungkulin na ibinigay ng Diyos sa atin ay ibahagi ang salita ng Diyos, no? Ang judgment goes to God, no? Hindi binigay ng Diyos sa tao na tayo yung huhusga kung sino yung ligtas o hindi. Di ba po? Pero ang interesting bagay, when we talk about the universal church, tayo naman ay naglalakbay tayo, no? Nagpupunta tayo sa iba-ibang lugar. Pero kahit na yung taong ito na namimit we're still with thesis 5, no? Hindi natin kilala yung tao pero nakikita natin, no? Nahalata natin na yung tao ay Kristiyano. Okay?
sa gawa niya, sa pananalita niya, no? At at hindi mali yung tanong na baptist ka ba? Di ba na lang? Kung siya merong isang Baptist church doon, nandun siya sa tapat ng pinto na yon, di ba? No? Again, kaya nga ano, no, ang siguro siguro mas makikita pa natin yung kabuuan, no, ng gustong ipahayag, no, ng ito when we get do sa mabuo natin yung 15 na thesis. Pero still with this concept, pag sinabi kasing ang tawag mo dito, believers belonging to the universal church, okay? Believers belonging to the universal church, okay? Ay bukas siya. Bukas siya sa kahit sinong tao. Ang problema, tayo yung nagsasara, no? Nagsasara ng daan para sa iba. Although, pwede nating tong i-expand kasi kagaya niyan, ano yung tawag mo dito? Nagkaroon ako ng classmate noon sa, ano yun, ano siya, from Ethiopia siya, okay? Ethiopia. Tapos ang background niya is Greek Orthodox kasi yun yung yung doctrines. Ang Ethiopia ay nasa Africa, okay? Ang Ethiopia ay nasa Africa. At halos ang buong kontinente ng Africa during the time of the Crusades ay naging Islam, okay? Naging Muslim. Except dun sa local church na yun sa Ethiopia, okay? Kaya naman very interesting kung paano pinireserve ng Diyos, no? Itong community na to. Kahit sila ay Greek Orthodox, yung kanyang roots ay Greek Orthodox. So, bumabalik pa rin, no? Yung kakulangan ng kaalaman natin. Yan, siguro yun na lang ang way to describe it, no? Yung hindi natin, yung kulang ang kahit lalo na si Pastor Edwin siguro. Kulang ang aking kaalaman para makita yung lawak na kagandahan ng ng tinuturo tungkol dun sa Universal Church, no? At sana yung ating pinag-aaralan ngayon ay nagpapakita sa atin ng humility in the sense na inaamin natin na hindi tayo ang nagliligtas kung hindi ang Diyos. Pero at the same time, lalo tayong napapamahal sa ating organization. Okay? Sa ating organization sa SIBAT. Okay? Pwede kayong yung tanong ng Kuya Ramon na everyone is welcome to make follow-ups, no? Or yung mag-share kayo ng inyo pong insight. Not necessarily a question. Okay? Sa thesis 6, the church came into being only after the Holy Spirit came to indwell believers and initiated them into one body. Okay? Ang tinutukoy dito, yung resulta na after Acts chapter 2, no? Yung of course nandoon yung question na how can we describe the 12 disciples, okay? 12 disciples of Jesus. So they were still, itong mga disciples ni Jesus, they were Jews na naniniwala kay Jesus as the Messiah, pero they were still within Judaism, okay? They were still within Judaism. Pero ayun nga ang sabi ng ating Panginoon, antayin ninyo na dumating ang banal na Espiritu at yun ang sasakop sa inyo. No? And from there, doon na of course what follows, no, Acts chapter 2, the coming of the Holy Spirit, yung preaching ni Peter, no? Preaching ni Peter at makikita natin tuloy-tuloy yon, no? Yung pangangaral ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, na kung saan nasa 3,000 ang 3,000 mga Hudyo na dumalo sa Feast of Pentecost ay kumilala sa ating Panginoon. So doon natin nabubuo yung understanding na ito na ang church, no? Ito na ang church. At siguro ipupush ko pa further. Kasi si Apostol Pablo na nagpadala siya ng letter sa mga taga-Roma, hindi pa nakakarating doon si Apostol Pablo. Pero alam niya na merong local church doon. At paano nangyari yon? Sa pamamagitan ng mga
Hudyo na nakakilala sa araw ng Pentecostes, okay? The day of Pentecost. At nung sila ay bumalik sa kanilang bayan, at itong mga taga-Roma na ito, ay sila ang ginamit ng Diyos para magtayo ng local church. So, makita natin how dynamic, no? Yung paggawa ng Diyos. Kaya naman, nung si Apostol Pablo ay nagsabi siya na nag-apela siya na ang trial ay sa harapan ng emperador bilang isang Roman citizen. When he arrived in Rome, meron nang sumalubong sa kanya doon ng mga believers, no? So, yun yung kagandahan ng istorya ng mga nangyari po sa kanilang pamagitan, no? So, without the Holy Spirit who baptizes people into one body, there could be no body, thus no church. The coming of the Holy Spirit therefore signaled the beginning of the church, the body of Christ, at yun yung naintindihan ng mga taga-Korinto at sa iba ring mga bayan. Thesis 7, tinitingnan ko kasi dahil mahaba ito, I'm worried na yung parang time mag-overtime, no? The Great Commission the church received a mandate from the Lord Jesus Christ after His resurrection and before He ascended into heaven, the mission of the church. Ito, alam niyo mga kapatid, when I was preparing this lesson, naisip ko, kailangan talaga itong ibaba sa ating local churches. No? Ibaba. Kasi para hindi malimutan, no? Hindi malimutan ng ating mga kapatid, mga dumadalo, no? Na yun yung utos na ibinigay sa atin ng Panginoon na dapat nating ipagpatuloy. No? Hindi natin dapat baliwalain. At magkaroon nga siya ng isang means of criticism sa local church. No? Kung wala tayong mga Bible study, kung wala tayong pagbibisita, kung wala tayong pagtuturo ng bata, ng kabataan, no? Hindi tayo mahayo at wala tayong hindi natin pinag-uusapan ng church planting, no? May problema po tayo. May problema tayo. So kailangan nating i-strengthen iyon kung sakali man dito sa 15 na thesis na ito. Ito lang ang matandaan nyo eh. Ako very thankful na. No? Kasi yung passion ni Jesus Christ, no, na abutin, at kaya nga tayo mga produkto tayo ng ng passion ni Jesus Christ to save, no, to save us, ay dapat nagpapatuloy siya as the primary function, no? Hindi po natin binabaliwala ang worship, no? Hindi po natin anong tawag mo dito? Hindi mababa ang tingin natin sa Christian education, no? Kung hindi dapat nagtutulong-tulong ito. At yung nalimutan kong term noon, yung concept ng worship. Yung lagi kong sinasabi pag napupunta ako sa mga local churches na dinadalaw namin, kaya nagtayo ang, or sabihin natin, kaya iniloob ng Diyos na magkaroon ng isang local church sa isang lugar ay para dalin doon, no, yung pagsamba, dalin sa lugar na yun yung pagsamba. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon na nakikilala si Jesus sa iba-ibang mga lugar. Thesis 8, the church includes in its number people who accepted and acted upon the gospel message, and they were baptized, no? So important dito. And again, unique case yung nangyari doon sa yung criminal doon sa krus, no? Nakilala niya si Jesus on his late day, pero hindi siya na-baptize, no? Very unique yun, unique. Pero generally speaking, no, yun yung pagnanais natin as a local church. Ang tao ay hindi lang, well again, we know, at kami tinuturo namin to sa baptismal lessons, baka kayo rin. Ang pagbabautismo ay hindi nakakapagligtas. Pero ang pagbabautismo ay madiing inuutos ng Panginoon. Kasi dito yung tao na
na nagpapasya na siya ay sumunod sa tubig ng bautismo. Yun ay pagpapakita ng tunay na pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay niya, di ba? With many other words, He warned them, He placed with them, save yourself. Ito yung yung message ni, or rather part ng message ni Apostol Pedro doon sa uh, Day of Pentecost, Acts chapter 2. Sorry. Thesis 9, the church from its very beginning carried out its mission through various ministry functions. First put into practice in Jerusalem and then replicated in other strategic centers of the first century Roman Empire. At yung citation of chapter 2, pwede na natin skip yun. No? This process is repeated wherever the church is established in the Roman Empire of the first century and thereafter. At pag titingnan natin, well, nandoon sa atin yung awareness na kahit sa ibang mga bansa, mayroong mga iba-ibang mga reliyon. Okay, may mga iba-ibang mga reliyon. Pero, yung Jerusalem Church, or we could also say the church in Antioch, silang nagbigay ng model, okay? Ng model na kung saan ang sinaunang church, 'di ba? Kung anong sinabi doon, they broke bread, no? They gathered together with the teaching of the apostles. So yun yung naging model na kung saan pag yung mga apostol at kasama si Apostol Pablo at ang mga original na apostles ni Jesus Christ, no? Wherever they go, pinapasa nila yung kanilang sinimulan na model doon po sa first church. Kaya po malaking factor sa atin with God's wisdom, no? Na ma-recover natin in some ways. No? Especially yung mga important principles, no? Sa first century kung paano natin din i-replicate. But again, some theologians would say impossible na 'yon, di ba? Kasi how extinct na, no? Yung mga early churches na especially again, no, by reading the scriptures, yun na lang po yung magandang payo nun, by reading the scriptures and by the guidance of the Holy Spirit, yun po ang makakatulong para yung attempt natin to replicate the activities of the local church sa ating time ngayon. Ikasampu, the church ministries are performed by people serving according to their spirit-given gifts, honed for more effective witness and service. No? So, nandoon yung kahalagahan na within the church, mayroong mga kaloob na binigay ang Diyos. At ang layunin na mga kaloob na ito ay para sa paglilingkod sa iba. Nagandahan ako dito mga kapatid, no? Kasi it also critiques us, no? Critiques the individual na as a reminder na ang tao na naglilingkod, no? Bibigyan ko ng exception dito yung yung nasa worship team, di ba? Nang nagagawa ba ng taong ito? Kasi hindi ko na kailangan ipaliwanag, no? Ganun kalaki yung temptation, no? Lalo na pag ikaw ay nakikita sa harapan ng maraming tao. Yung temptation na maging mayabang, no? Magmayabang. So, lagi tayong hinaharap ng Diyos, no? Kasama na po yung mga pastor. Na kung ang ginagawa ba natin ay yung kaloob na meron ba tayo ay nagagamit natin sa paglilingkod sa iba. It is an open question po sa ating lahat. No? So not only does the Holy Spirit indwell believers as the seal that secures eternal life, He also imparts specific abilities to individual believers in order to serve the various functions linked to the mission of the church. The proper discovery, development, and deploy, yung 3Ds.
discovery, development, and deployment of spiritual gifts is the means of Christian spiritual growth and maturity. Kaya nga, nandoon yung ating um, invitation lagi para sa mga kapatid natin to use their gifts for the Lord. At nandun din of course yung role ng discipleship kasi. Sa discipleship na mas nauunawaan ng mga kapatid, no? Yung kahulugan, yung tamang practice at kahulugan ng ng spiritual gifts. Okay? 30 minutes na ako. And then, thesis 11, the church was instructed to observe two ordinances, primarily as public affirmations of faith in Jesus Christ and identification with His body, and also as reminders of the finished work of Christ. Okay? So among other Christian traditions, the ordinances make baptism distinct. Nadadalawa lang yung Lord's table at saka baptism. Following our Anabaptist forebears, bagamat na ipakita ko na po sa inyo na yung practice na ito ay ang Baptist ay nagmula sa Anglican Church. Pero ang sinusundan dito yung practice, okay? Following our Anabaptist forebears, we baptize again, specifically by immersion, those who have experienced the new birth, instead of recognizing infant baptism by sprinkling or pouring. At naalala ko, no, si John Odell yata yung nag-highlight, no, na yung binalikan ko yung yung tungkol dun sa swing Zwingli, no. In observing communion, Baptists subscribe to the Zwinglian view of the symbolic presence of Christ in the elements. So, ano bang ibig sabihin nun? Yung memorialism, no? This view is particularly associated with the Swiss reformer Ulrich Zwingli and is held in some form by many Baptists. Zwingli insisted that Jesus' statement that the bread is His body and the wine is His blood should be taken, yung phrase na yon, figuratively and not literally. At ang ginamit yung example dito, yung yung pagsasalita ni Jesus na I am, no, yung 7 I am sa Gospel of John ay hindi naman talaga literal, kung hindi ay kailangan natin unawain yung kahulugan. After all, yun, the verb to be in clearly symbolic ways in the Gospels. At karagdagang idea, ito ay nakalagay doon sa sa CBAP Ministry Handbook, no? Na ang understanding ng thesis 11 about the observance of the communion ay tinitingnan sa ganitong paraan. At tandaan ninyo, ang local church pastor ang may decision, okay? No? So alin sa tatlong ito? Una, na naniniwala yung pastor na nagsasagawa na ng Lord's table na ito ay bukas sa lahat ng mga mananampalataya. Pansin natin, mananampalataya. Okay? Pangalawa, it is close to others but only to the members of the local body. And so, may mga Baptist churches, no, na nagpa-practice na yung Lord's table ay para lang sa mga dumadalo sa iglesia lokal na yon, okay? Medyo may hindi medyo exclusive talaga. At ang pangatlo, open to believers and non-members to participate. Yan. So, again, bakit iba-iba? Kasi yung autonomy, no? Autonomy of the local church. So, meron tayong freedom to express. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, nagpa-practice tayo ng Lord's table. So, para hindi tayo mag-cross yung ating conviction, no, about it. And then thesis 12, the church governance structure is composed of elders or bishop whose functions include yung bishop, yung yung overseer, whose functions include shepherding or in more familiar usage, serving as pastors. All three terms use of the same office and a second office of deacon. Okay? Elders or bishops or pastors serve primarily as leaders of the congregation, while deacons and deaconesses lead primarily as servants to assist the elders. Okay?
At kung may tanong kayo dito, i-postpone nyo na lang kasi meron tayong specific lesson para po sa deacons and elders. No? Okay? Thesis 13, the church office of elder, as seen in the New Testament, is restricted to men, while the office of deacon may include women. Okay? Yung understanding ng pastora. Okay? By the qualifications cited of elders or bishops in 1 Timothy 3 and Titus, yung first chapter, and all the other references to the same office in the New Testament, one can state conclusively that the office is limited to men. Admittedly, this has attracted very heated reaction and interaction among proponents and opponents alike, including Baptists and other traditionalist Christian groups. Pero again, yung way of recognizing itong thesis na to ay makikita natin yung well, of course, meron din tayong lesson tungkol sa yung women in the ministry sa SIBAP. So I think mas maganda maantay natin, no? Kahit ako kasi gusto ko rin makita, no? Mas matuto pa. Mas maging handa pa para mapag-usapan natin itong yung paglilinaw ang isang term doon yung complementarian view, no? Yung complementarian view. Okay? Thesis 14, the church governance structure affirmed by different denominations finds precedence in the New Testament, but some are more the products of historical development. At sa second part ng ating lesson tonight, yung congregationalism. So mas mai-strengthen ko yung aking pagpapaliwanag sa thesis 14 sa lesson na yon, no? Baptists and other free churches are congregationalists. The Roman Catholic and Episcopalian churches abide by the episcopos or bishop rule. And the Presbyterians and Reformed churches are led by the presbyteroi or elders. 15th and last of the 15 theses, no? The church mission and ministry is defined, though not delimited by biblical principles, and has undergone developmental changes as typical of a spiritual organism and not simply as an organization. So, naalala ko rin last meeting, yung ginamit nating example between a mother, inang iglesia at ang anak na iglesia. No? So, the church is an organism, ito ay buhay, ito ay dynamic. No? Ang pagkilos ng Diyos, masasabi natin hindi nating malilimitahan. No? At kaya nga, mahalaga rin sa theology, sa pag-aaral ng theology, yung tinatawag na yung pag-aaral ng historical theology. Kasi sa historical theology, nakikita doon yung permitted will, yung not only the permitted will, but also the sovereignty of God. No? Yung paggamit ng Diyos sa local church according to God's will, yung development na ito na nangyayari po. No? Hindi po ito ang tawag mo dito, excesses, no? Kasi yung excesses, maliwanag na na may compromise na involved, no? So the development of churches are inevitable and are endemic to the nature of the church as a spiritual organism. At isang ang naalala kong lesson, isang course na naituro ko noon sa PTS, no? Sa Presbyterian Theological Seminary, yung subject na ang title ay contextualization. No? So sa meaning, yung contextualization ay kung paano ang sarili mong context, no, dun sa isang particular na local church ay na isasagawa natin, no, para to fit the needs of the local church. At yun po. Yeah, thus spirit-led evolutions are to be expected. As a summary,
The CBAP Ecclesiology lesson presents the church as a distinct New Testament institution established by Jesus Christ, empowered by the Holy Spirit, and entrusted with the mission of making disciples through biblical preaching, baptism, teaching, and local church ministry according to the New Testament principles. It also defines the church's identity, ordinances, leadership, governance, and mission through 15 biblical theses, emphasizing that CBAP churches are autonomous, congregational, mission-focused, and committed to preserving biblical doctrine while remaining spirit-led in their growth and ministry. At yung final note ko about the Holy Spirit, kaya nga napakahalagang ministeryo ng local church ay ang panalangin. Dahil sa panalangin, dapat sa pamamagitan ng pakikinig sa banal na Espiritu, nagmumula ang mga decision making ng isang iglesia lokal. Okay? So, ayun po ang lesson natin, yung first, no? Unang bahagi ng lesson natin for tonight. Sige po. Welcome po ang iba to participate and to interact. Hello po. Ayan. Sige, John Edel, please. Hello po, magandang gabi po. Tanong ko lang po, ano po yung parang differences sa church discipline pag congregational instead na elder-led po siya? Kasi parang iniisip ko po kung pag congregational, meron silang parang nandun yung yung decision making. Paano po yung yung church discipline? Kasi ang iniisip ko po, parang ideal po talaga yung yung elder-led na church. Kasi nga pag may leadership na binubuo ng elder, parang hindi maapektuhan yung elders ng pressure from the congregation. Inisip ko po kung congregational siya, paano po kaya parang ine-execute ang church discipline sa ganung style po? Sige. Ay, and kahit sino ay pwedeng sumagot, no? Yung tanong ni Brother John Edel. Siyempre, ang masasabi ko lang yung what I know at saka yung yung familiar ako. Kasi yung question ni Brother John Edel, nakafocus siya sa, again, goes back doon sa autonomy of the local church. No? Nakafocus siya doon sa sabihin natin kung paano hinahandle. No? Bagamat si Brother Carl, baka meron na siyang gusto niya mauna. Medyo i-hold ko muna yung sagot ko. Brother Carl, kung may kinalaman ba yun doon sa question ni Brother John Edel? Opo. Sige, baka share yung sa sa understanding mo. Pero ito po yung very specific lang. Hindi naman po in totality. Yung tungkol po sa pagiging congregationalist saka dun sa elder-led na church. Pag sa church discipline, natutunan ko po kay Pastor Dan noong nakaraan lesson. Halimbawa, sa isang iglesia, tapos yung isang pastor wala sa right conduct. Tapos, syempre, sabihin natin, pagpalagay natin na typical na church, may makasama din siyang ibang pastor, sabihin mga 3, ganyan. Ngayon, kapag halimbawa na na not in right conduct, tapos hindi na nagpapasakop dun sa mga kasama niya, parang may voice yung yung members to raise yung kanilang concern doon sa parang halimbawa sa cluster muna. O sabihin, siya, division, parang sabihin na District 5, District 4, ganyan. Pwede sabihin doon. Pag hindi,
hindi pa rin nagpasakop dun sa distrito niya, abot na regional. Parang ganun po. Pero very specific lang dun sa ano, sa context na kapag may ganong misconduct yung pastor. Pero dun sa kabuuan ng church bilang, ano ba, yung decision making sa mga simpleng bagay Mm. tungkol sa finances, tungkol sa, halimbawa, dun sa series of preaching, yan. Di ko po alam specifically. Yan. Sige. Pero yeah, thank you Brother Carl sa ano, sa pagsagot. At least meron tayong isang sagot tungkol dun sa question ni Brother Jonathan. Thank you. Meron pa ba? Well, okay, ang sagot ko diyan, may ano, kailangan makita natin yung advantages and disadvantages. Alam ko yung lesson natin sa congregationalism. Mamaya pa 'yun. Mamaya pa, no? Pero at saka yung concept ng church discipline kasi hindi, interesting naman din talaga siya. At naniniwala ako dapat pinag-uusapan natin ito. Dapat may mga ganang question kagaya ng question ni Brother Jonathan. Ang ang disadvantage na nakita ko sa congregationalism, no? Kunyari, meron kang 20 members, no? 20. At dito sa 20 members na to, nagba-vary kasi yung spiritual level nila eh. Okay? Nagba-vary, hindi pare-pareho. Merong young believer, baka nga meron pang non-believer na umaten sa loob, no? Na hindi pa niya talaga, hindi, at least nakikinig, no? Baka hindi pa yun yung time niya, baka may time siya para ano, may time siya para makakilala sa Panginoon. So iba-iba ang ano, no, ang level at ang tendency nito. Kasi ang tinitingnan ang reflection ko dito nandoon sa Corinthian Church eh. Brad Jonedel at saka mga kasama, no. Doon kasi sa Corinthian Church, ang isang problema nila doon, maraming miyembro doon ay karnal, no, sa kanilang pamumuhay. At ang pinagalitan nga sila ni Apostol Pablo kasi yung dapat nilang disiplinahin, hindi nila, di ba? Hinahayaan lang nila eh. So this is a classic example na kung saan yung congregation yung may problem, no? At ayun nga na siyempre pupunta tayo doon sa ano ang recommendation, no? Ano ang recommendation? With regards lang, no, sa bagay na ito, with regards doon sa pagsasagawa ng discipline, for example, yung question ng public confession, okay? Ako po mga kuya, tutol po ako sa public confession. Hindi ko sinasang-ayunan ng public confession. Para sa akin kasi deliberate na napapahiya yung tao. At nawawala doon or sabihin natin, deliberate na namamahiya at minsan hahanapin mo doon sa pastor na nagsasalita, yung nangunguna ng pagsasabi na dapat mag-public confession yung tao. Minsan hinahanap ko eh, may posibilidad pa kaya ma-restore yung tao pagkatapos ng public confession. So again, ano gusto mong bigyan ng pansin dito? No? Na ay mapiling doon sa ano, no, yung sinasabi sa Book of James, no? Hindi kasi doon sa Book of James yung prayer doon para doon sa may sakit, no? Pero ang tinutukoy doon yung kahalagahan ng mga yung gumagawa ng decision making na may kinalaman sa pagdidisiplina ay dapat mga mature believer. Okay. Mga mature believer. At kung sa palagay ninyo na mali ako, kung sa palagay nyo na dapat yung congregation ang kumbaga yung kasalanan ng kapatid ay in-open sa mas malaking bagay, no? Kasi yung principle ng Matthew 18, sinasabi po doon, di ba? If you are at fault at one person, kausapin mo
At pag siya ay nagpasakop na, you already won the person. Pag hindi, magsama ka na. At ang sabi doon, kung hindi, magsama ka ng isa o dalawang elder, no? At ang pinaka objective nun, mga kapatid, mga kuya, no? Ang isang issue na gustong ipakita doon sa Matthew 18 ay kung kayang kontrolin with confidentiality yung issue, kontrolin ng mga namumuno, no? Kontrolin. At sabi doon sa uli, if all the attempts to reach out to the person, no, ay kasama nga doon, no, pati yung local church, no, ay nakikiusap na para din sa tao ay magbago siya, no, baguhin niya ang buhay niya. Pero parang nasagot ko na yung, no, yung question, no. Ang sinasabi ko, yun yung aking nalalaman. Pero again, meron tayong autonomy of the local church. So pwede nating masabi without saying na mas maganda yung ating style, ang ating model, kung yun ay applicable doon sa local church at naniniwala ako pinanalangin naman nila, no, yung ganung uri ng modelo. So we let it be. Pero baka meron pang gustong i-share ang ating mga kasama tungkol po dun sa question, or baka meron kayo iba pang tanong. Follow up ko na lang, no, Brad Jonedel. With regards to sa congregational, meron kasi akong alam na case, ito nakakalungkot, na kung saan yung isang local church ay nag-struggle sila at inopen yung problema sa local church congregation. Inopen. At meron sa kanila mga bagong baptize lang, bagong baptize. At dahil na-open, ano nangyari? Yung ilan sa mga bagong baptize, hindi na nakitang bumalik. No. Sa local church. Dahil, palagay ko, masyado rin silang na-open doon sa mga pag-uusap. So, ano talaga? Kailangan pinag-iisipan nating mabuti yung mga hakbang natin. No po?